Sa mga gusto lang pong kumuha ng round 72, hindi ko po pinipilit ang mga taong hindi naniniwala, lalong-lalo na yung hindi marunong sumunod sa manual. Yung testing dito, testing doon, ipagyayabang, tapos ikakaladkad yung pangalan ko. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng testingan ng agimat. Bali, ang ipapakita nga pala natin mga ka-horror ngayon na testingan ng gamit ay nangyari pa rin nitong Semana Santa. At ang testingan na ito mga ka-horror ay ginawa mismo ni Maestro Lotus Agimat. Bali, hindi lang yung R72 ang tinesting dito ni Maestro Lotus Agimat dahil alam ko nag-invite din siya ng iba pang mga antingero na gustong magpa-testing at ito ay ipinost niya rin sa kanyang Facebook page. At ang nangyaring testingan na ito mga ka-horror ay isang friendly testingan din sa pagitan ng mga antingero. Kung panonoorin natin mga ka-horror yung video ng testingan ay mapapansin natin na yung ibang gamit ay pinutukan mismo ni Maestro Lotus Agimat. At nung dumating naman yung oras na isinalang yung R72 ay ito naman ay pinutukan ng isang antingero. Kumbaga nagkaroon siguro sila ng kasunduan na yung gamit ni Maestro Lotus Agimat ay puputukan ng ibang antingero. Tapos yung ibang gamit naman ng mga antingero ay si Lotus Agimat ang puputok. At ang testingan na ito mga ka-horror ay isinagawa nila noong nakaraang Lunes Santo. Bali, ang ipapakita ko nga lang sa inyo mga ka-horror ay yung highlights ng testingan na ginawa nila Maestro Lotus Agimat. At kung gusto niyo namang mapanood yung buong video ay naka-upload ito sa Facebook page ni Maestro Lotus Agimat at sa kanyang YouTube channel. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang naging highlights ng testingan ni Maestro Lotus Agimat. Dito nga mga ka-horror ay pinapakita lamang ni Maestro Lotus Agimat yung mga isasalang niya mamaya sa testingan. Bali, ang mga gamit na yun ay pagmamay-ari ng ibang mga antingero. So dito nga isinalang na yung unang gamit na pinutukan ni Maestro Lotus Agimat. At yun nga, buena mano, unang putok ay butas agad. Dito naman ay sinalang na yung pangalawa. So ganun din, butas din to mga ka-horror. So mahusay din bumaril tong si Maestro Lotus Agimat. At dito nga ay pinapakita niya pa mismo yung gamit na tinamaan. So ito na yung pangatlo mga ka-horror. Ayun halos isang putok lang ang nangyayari. Tinatamaan na yung gamit. Talagang nabubutas mga ka-horror. Ayan butas. So pang-apat mga ka-horror, ito bao yata ito, tingnan natin. Ganun din, wasak din. So spatter din pala tong si si Maestro Lotus Agimat, mahusay din pumutok. Kuha ka doon, kunin mo na yan. At yun nga mga ka-horror, wasak. So yan, nagsalang ulit sila. Hindi ko na alam kung pang ilan na to. Ayun, tinamaan na naman at sigurado wasak na naman. So yun so wala pang pumapasa mga ka-horror So yan, nagsalang ulit. Aba, hindi tinamaan yung una. Ayun, yung sa pangalawa, tinamaan na. Siguro may kasunduan din sila rito na 3 putok. Doon malalaman kung pasado ba o hindi. Ang napansin ko lang doon sa testingan na ginagawa ni Maestro Lotus Agimat ay hindi siya masyadong malinaw. Kumbaga yung kumukuha ang layo. Siguro kaya niya pang i-improve to sa mga susunod na testingan niya. Kumbaga mas maganda kasi yung talagang nakikita yung gamit tapos yung bumabaril.
So yun o mga ka-horror, hindi ko na nabilang kung ilan na ba yung isinalang, pero talagang walang pumapasa. Bali dito isasalang na ni Maestro Lotus Agimat yung R72 niya. Tapos ang puputok nito ay hindi siya ibang antingerwang babarel. Ayan yung naka white. So panoorin natin mga ka-horror kung ano ang mangyayari. Ito yung punto mga ka-horror na nakakahinayang kasi yung kumbaga yung R72 na yung nakasalang, kaso yung video talagang malabo tulad niya hindi nakita yung bumabarel. So kumbaga pinakita na lang nila dito yung gamit. So parang yun, pumutok yata ng isa at lumihis yung bala. So hindi natin alam kung ilang putok ba yung ginawa doon sa R72. So doon sa mga nakakaalam, comment down below nga kayo kung ilang putok ba ang ginawa doon sa R72 at ano-ano ba yung mga nangyari. Lumihis ba? Meron bang pamigil? O kabal? Yung mga pinasubok sa atin. Hindi kasi malinaw yung video pero sayang pasado pa naman yung R72. So yan, pinapakita yung mga gamit na nawasak. Nyog na walang mata. So yun nga mga ka-horror, at napanood nyo naman yung ginawang testingan nila Maestro Lotus Agimat, at kapansin-pansin na yung mga pinutukan ni Maestro Lotus ay talagang nabutas niya o nawasak at walang nakapasa. At pagdating naman doon sa R72, nung isa lang ito ni Maestro Lotus Agimat ay pumasa ito. So talagang kakaiba ang R72 ni Maestro Lotus Agimat. Meron pa nga pala akong isang testingan ng R72 na ipapakita sa inyo mga ka-horror, at ito ay isinend sa aking mismong Facebook page ni Owemore Yaseraye. At yung video naman na isinend niya sa akin ay nakapost doon sa Facebook page na Viral 2. Dito ay makikita nyo mga ka-horror na merong isang lalaki na bumili ng R72 at ito ay tinesting niya. Nagpunta siya sa firing range at nilagay niya yung R72 at tinesting niya kung ano pa talaga ang bisa ng R72 na ito. At kung makikita natin sa video ay nung unang pinutukan to ay tila hindi tinamaan at wala talagang damage yung R72. At nung pangalawa namang pinutukan ito ay hindi talaga siya tinamaan, kumbaga lumihis yung bala. Pero doon sa pangatlong putok ay tuluyan ng nasira yung R72. At doon mismo sa video ay mayroong paliwanag yung nagpost. Dito nga ay inexplain niya kung bakit at ano ang dahilan na nasira ang R72 nung pinutukan ito at tinamaan sa pangatlong putok. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. Testing natin yung R72. Hi, Rick. Tinamaan ngunit ito ay hindi tinablan ng bala. Ating tunghayan ng slow motion ito at i-zoom in natin para mas makita natin na ang round 72 ay buo pa rin at hindi napingas. Makikita natin na walang damage ang round 72. Ito ay gawa sa bao ng nyog. Kung ordinaryong bao lang ito, dapat wasak na yan sa isang tama lang ng bala. Sa pangalawang pagputok ay lumihis lamang ang bala at hindi tinamaan kahit yung board, siya ay may tagaliwas sa bala. Sa pangatlong pagputok ay tinamaan at nawasak na ang round 72 dahil ito ay mahina na at tuluyan ang nawala ang bertud. Ang isa sa mga dahilan ay hindi palaging napapakain ng dasal ang anting-anting na ito at maaaring nakakagawa ng bawal ang nagmamay-ari nito. Kaya tuluyan na itong nawasak, pero hindi ibig sabihin nito ay walang bisa ang round 72. Nasa nagtatanga ng gamit ang kahihinatnan nito. Huwag abusuhin ang pagtesting dito. Dapat parati itong pakainin ng dasal para lalo ito lumakas. So yun ang mga ka-horror, at napanood nyo naman yung video at ayon nga rin sa nag-explain ang dahilan daw kaya nawasak na yung R72 nung tinamaan ito sa pangatlong putok ay
tuluyan ng humina yung bertud nito. Kumbaga kasi naabuso na yung bisa at galing ng gamit, at maaaring hindi raw napapakain ng dasal ng nagmamay-ari yung R72, at ang isa pang dahilan ay maaaring may nagawa raw na mali o bawal yung taong nagmamay-ari ng R72. So ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kaya at legit ang bisa at kapangyarihan ng R72? Kayo na po ang bahalang humusga. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa Agimat. Maraming salamat po.